Hi guys, kilala nyo ba siya? Kung hindi nyo pa siya kilala, panoorin ninyo ang video na to upang makikilala natin siya. Guys, siya ay tinaguriang stalking cat, siya si Dennis Avner. Ipinanganak Dennis Avner noong ika-27 ng Agosto taong 1958. Si Dennis Avner ay isang Amerikanong lalaki na kilala sa kanyang malawak na pagbabago sa katawan, na inilaan upang madagdagan ang kanyang pagkakahawig sa isang tigre. Para sa kanyang 14 na pamamaraang pag-opera patungo sa layuning iyon, nagtataglay siya ng isang tala ng mundo para sa pinakapermanenteng pagbabago upang magmukhang isang hayop. Stalking cat, ang kanyang napiling pangalan at naging sikat siya sa pangalan na yon. Gusto niya ang mga pusa at tigre. Si Avner ay ipinanganak sa Flint, Michigan, at lumaki sa Sutton's Bay, Michigan. Bilang isang lalaki, sumali siya sa Navy bilang isang sonar technician. Iniwan niya ang kanyang post sa Navy noong 1981. Pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho bilang isang programmer ng computer at technician sa San Diego, California. Noong unang bahagi ng dekada 1980, na pinamunuan ng kanyang personal na paningin at damdamin ng pagkakaibigan sa tigress, nagsimula ang kanyang pag-stalk ng pusa na magtato at mag-surgically na baguhin ang kanyang mukha. Nakabase sa Arizona na si Steve Hayworth, ang unang pintor na nagsimula ng malawakang pagtato sa mukha ng stalking cat sa San Diego, California, nagsimula ng gawain noong 1985. Siya ay nagkaroon ng higit sa 14 na mga pagbabago, kabilang ang malawak na pagtato, kabilang ang facial tattoo, ang facial subdermal implants upang baguhin ang hugis ng kanyang noo, at tulay ng kanyang ilong. Pag-flat ng kanyang ilong, sa pamamagitan ng septum relocation silicone injection sa labi, pisngi, baba, at iba pang parte ng mukha niya, paghati sa kanyang itaas na labi, pag-file at pagtatakip ng kanyang mga ngipin, sa pamamagitan ng operasyon na hinuhubog ang kanyang mga tainga, pinatolas ang kanyang mga tainga, at ang kanyang mga earlobes ay pinahaba at pagbabago ng hairline. Pagtusok sa kanyang itaas na labi, at transdermal implant sa kanyang noo, para mapadali ang pagsusuot ng whiskers. Nakasuot ng berdeng contact lens na may slit irises. Nakasuot ng robotic tail. Pagbabago sa hinaharap ang isang plano para sa mga implant sa ibabaw ng kanyang ulo, para sa pagmount ng mga tainga na parang tigre. Ang kanyang personal na pangitain at pakiramdam ng pagkakaugnay sa tigre, nagsimulang magpatato ang stalking cat, at binago ang kanyang mukha sa pamamagitan ng operasyon. Sa mga panayam, paulit-ulit niyang sinabi na pinili niyang baguhin ang kanyang pisikal na anyo alinsunod sa pinaniniwalaan niyang sinaunang tradisyon ng Wyandotte. Gayunpaman, ito ang kanyang personal na paniniwala, hindi tradisyonal na kasanayan. Sinabi rin niya sa mga tao na siya ay lumaki sa isang tribo at sinabihan na baguhin ang kanyang anyo ng tigre ng isang tagagamot. Habang naninirahan sa San Diego, nakilala niya si Tess Calhoun sa isang kombensyon. Sa paglipas ng ilang taon, nabuo niya ang isang malapit na pagkakaibigan kay Tess Calhoun at asawa nito na si Rec West na tumulong sa kanya sa pagtato ng kanyang katawan. Noong 2005, sumama si kay stalking cat sa kanyang kaibigan na sina Tess at Rec. Lumipat ang tatlo sa Freeland, Washington, sa Whidbey Island, kung saan tumulong ang stalking cat na ayusin ang kanilang bahay. Ang stalking cat, Calhoun, at si Wes ay aktibo sa mabalahibong komunidad, parehong online at sa mga kombensyon. Nagdaos sila ng buwanang pagtitipon para sa mga miyembro ng mabalahibong komunidad sa kanilang tahanan. Ang stalking cat ay naging kilala sa mabalahibong komunidad at may talambuhay sa Wikifor. Nagkaroon siya ng problema sa pananalapi, at noong Agosto taong 2007, nag-post siya sa publiko sa kanyang online na journal na kailangan niya ng bagong tirahan. Nag-post si Calhoun na hindi na nila kayang suportahan siya ng kanyang asawa. Nag-post din siya na gagawa sila ng send-off party sa kanya. Noong Setyembre taong 2007, sa edad na 49, lumipat ang stalking cat sa Tonopah, Nevada. Noong ika-5 ng Nobyembre taong 2012, natagpuan siyang patay sa kanyang garahe, na may baril sa sahig. Siya ay 54 na taong gulang. Ang balita ng pagkamatay ay naging publiko makalipas ang isang linggo. Sa isang online na post, isinulat ng founder ng BME magazine na si Shannon Larot na ang kanyang pagkamatay ay isang pagpapakamatay.
Kung nagustuhan mo ang video na to, paki-follow po ng aking page para updated kayo sa susunod na video. Paki-iwan rin ng komento. Maraming salamat po.